Ito ang mga dapat natin gawin sa unang 12 to 24 hours ng ating mga big at mga inahin pagkatapos nilang mga anak. At kung baguhan ka pa lang sa pag-alaga ng baboy, para sa iyo itong video na ito. Magandang araw mga farmer, ngayong araw nga pala ay due date ay isa nating inahin na si Black Mama. Bali ito nga pala yung ika-9th parity ng ating inahin na ito at medyo napatakbo nga tayo dahil tinawag tayo ng nanay. At sinasabi niya na hiningal raw yung ating inahin kaya chinek agad natin yung kanyang mga dede at meron niyang lumalabas na gatas. So, ibig sabihin ay oras na lang yung antayin natin. 1 week bago mga anak ang ating inahin, dapat nakaprepare na yung mga tools na ating gagamitin at yung ating crib na paglalagay ng ating mga biik na may kasamang brooding lamp. Sa ilaw naman ating gagamitin, dapat nagre-range tayo ng 50 to 100 watts para masupply natin yung tamang init na kailangan ng ating mga biik. Ilalagay ko na lang yung listahan ng mga tools na ating gagamitin sa comment section para meron kayong idea kung ano yung mga dapat ating i-prepare. At habang nag-aayos ka tayo ng ating mga tools na gagamitin ay bigla na lang tayo napatayo dahil yung ating inahin ay nag-uumpisa ng mga anak. Unang labas mga farmer. Unang-una natin gagawin kapag nakalabas na yung ating mga biik ay kailangan punasan natin ng malinis na basahan. Importante yung tatanggalin natin yung nakabalot sa kanyang ilong na parte para hindi siya masuffocate at patuin natin at ilagay sa ilalim ng brooding lamp. Napaka-importante talaga na meron tayong brooding lamp para iwas na lamigin yung mga biik at iwas din sa pagkakasakit at pagtatae. Kapag wala tayong heater or brooding lamp ay posibleng maipit sila ng kanilang nanay dahil sa doon sila hihiga malapit sa kanilang nanay dahil naghahanap sila ng mainit na lugar. Ang wattage requirements nga pala ng ating lalagay na brooding lamp ay nakadepende po sa dami ng ating mga biik. Ang requirements po kada biik ay nasa 10 watts. So ibig sabihin kapag nasa 10 yung ating mga biik, dapat po nasa 100 watts yung ating lalagay. Gawin po natin ito sa loob ng 1 week at kapag naging okay na yung ating mga biik, pwede po natin itong bawasan from 100 to 50 watts. At kapag medyo kulob naman yung ating lugar, ay pwede natin itong gawing 25 watts lamang para makatipid po tayo sa ating kuryente. Kapag po wala tayong oxytocin available na pang-inject ay pwede nating ilagay yung mga biik na unang labas dun sa ating inahin at pwede natin sila at makatulong po yan para mas mapabilis yung kanyang panganak. Kapag nakalabas na po lahat yung ating mga biik ay kinakailangan na padidein natin sila agad sa kanilang nanay para makuha nila yung colostrum na mula sa gatas ng kanilang inahin. Ang colostrum nga pala ay nagtataglay ng antibodies na kung saan ay makatulong para maiwasan natin yung pagkakasakit ng ating mga biik at lalaki silang malulusog. Ang colostrum nga pala ay tumatagal hanggang 36 hours kaya kinakailangan walang distraction tayo na gagawin sa ating mga biik para tuloy-tuloy yung kanilang pagdede. Kaya ang pagputo ng buntot at ngipin ay gagawin na natin yan sa first day ng ating mga biik. At yan yung ating pag-usapan sa susunod na video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piraso mga farmer yung anak ni Black Mama. Kapag po nakalabas na yung unang inuna ng ating inahin ay kailangan mag-inject din tayo ng oxytocin para mailabas niya lahat ng natitirang inunan dun sa kanyang tiyan. At sasabayin din natin ang pag-inject ng antibiotic or antibacterial para nang sa ganon ay maiwasan natin yung pagkakaroon niya ng infeksyon at pagkakasakit ng ating inahin. Kadalasan kapag natapos mga anak yung ating inahin ay nawawalan po sila ng ganang kumain dulot ng stress ng kanilang panganak. So kapag nangyari yon, pwede tayong magbigay ng mga gulay kagaya ng kangkong, repolyo or di kaya dahon ng Madrid de agua. At kung hindi naman niya kinakain yung lactating feeds na ating binibigay ay pwede tayong magpakain sa kanya ng mga booster feeds or pre-starter feeds. At kung ano yung gusto niyang kainin mga farmer ay yun muna yung ating ibibigay sa kanya hanggang sa bumalik yung gana niyang kumain. At pwede rin tayong mag-inject ng B-complex para mas mabilis yung recovery niya sa stress na dulot ng kanyang panganak. Para po masiguro natin na talagang hindi magkakasakit yung ating mga biik kagaya ng pagtatae ay kinakailangan na malinis at parating tuyo yung flooring ng ating mga kulungan. So ang diskarte ko dito ay naglalagay ako ng darak ng palay para mas mabilis nating mapatuyo yung ihi at dumi ng ating inahin. At kung meron kayong floor mop ay yun lang muna yung ating gamitin at iwasan po natin na gumamit ng tubig sa paglilinis para na sa ganon ay hindi po mabasa yung flooring at maiwasan natin yung pagkakasakit ng ating mga biik. So yun lang muna mga farmer at abangan nyo yung ating susunod na video tungkol naman ito sa 1 to 3 days old ng ating mga biik at kung ano yung ating mga dapat gawin. So hanggang dito lang mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood at happy farming po sa lahat. Subscribe and follow for more.